So, ayun, good evening. So, time check muna tayo. Last test ng madaling araw, ah, May 30, 2024. So, this video is I decided to make this video kasi ang dami sa akin nagme-message kung paano daw ba ako nakakuha ng CSQ na walang French. And meron ding nagdududa na sabi nga doon sa comment nila is hashtag no French daw ganun. But it's true guys na nakakuha ako ng CSQ ng walang French. And siguro kung alam ko siya or tinry ko siya few years ago pa, siguro tama yung sinasabi ng isang vlogger na 1 year pa lang PR na ako sa Canada. So, just to clarify lang, hindi ako expert sa immigration and hindi ko sinasabi na ito ang rules and regulation ng Quebec or ng MIFI para ma-invite ka na mag-apply for CSQ. And gusto ko lang i-share kung ano yung ginawa ko and ano yung nangyari na doon sa pag-try ko na kalikutin yung Arima and i-explore. Kasi free yung Arima eh. Free kang mag-apply ng expression of interest. Mamaya ipapakita ko kung paano. By the way, ako nga pala si Francis. 3 years na ako sa Quebec, mahigit. And I'm working as full-time CNC machinist. So, ang National Occupational Classification ng trabaho ko is skill level B. So, yun. Paano nga ba ako nag-start, no? So, nung nalaman ko na pwede pala siya maka-secure ng CSQ with or ma-draw ka muna sa Arima without having the French language test or French language requirements na tinatawag nila is nag-start akong mag-research kung ano yung mga kailangan. So, nalaman ko na kailangan mo lang ma-reach yung 50 points if single ka and 59 points pag may kasama kang asawa or mga anak. So, since kasama ko yung wife ko, so tinry ko na i-hit yung 59 points. So, paano ko nalaman na kaya ko na yung 59 points? Hindi ko siya tinry na i-calculate kasi hindi ko alam yung mga pointing system nila eh. So, binase ko siya dun sa mga kakilala ko na parehas ko ng trabaho and parehas ko ng sitwasyon and nakakuha ng CSQ without having the French or without finishing the level 7 French. Yung iba sa kanila level 1 lang, level 2 and nakakuha sila ng CSQ. So, nagtanong-tanong ako sa kanila and ginaya ko lang kung paano ang ginawa nila. So, una nilang ginawa is kasi ito yung pinakamalaking points daw na kailangan. So, ito din yung una kong ginawa is to secure yung validated job offer. Ano yung validated job offer? So, papakita ko sa inyo yung form. Yung validated job offer is ito siya in version which is lahat siguro ng validated job offer is naka-French and ang validated offer is ano yan, parang same yan nung contract mo with the employer. It's an offer of employment from up to make employer ang kaibahan lang is uh, the employer must apply this to MIFI, Ministry of Immigration Transition Integration para ma-validate nila. Kumbaga ang kaibahan lang diyan sa hawak mong kontrata ngayon and dito sa validated job offer na to is this is verified by MIFI. So, ang mai-add din sa yung points niyan is 14 points. So, if outside Montreal region ka, 14 points. But if you are inside Montreal region, is 8 points lang. So, yun. So, ano nang gagawin mo?
kung meron ka ng validated job offer. So, ang sunod mong gagawin is i-secure mo and i-check mo and i-secure mo yung mga other documents mo like diploma, certificate of employment, marriage certificate kung married ka. Tapos, yung work permit mo, kung valid pa ba siya. Dapat pala valid siya at least 6 months. And, ano pa ba? Yung work permit mo kasi kailangan mo dun yung UCI number mo. So, itatanong yun doon sa'yo sa Arima. Tapos, yung kung nag-try ka ng mag-French, mas maganda siguro. Nag-try ka na kasi, or may record ka na sa MIFI. So, nag-a-ask din doon kung may, kung may number ka na sa ID number ka na galing sa MIFI. So, dati nag-try akong mag level 1 French. So, nakakuha ako nung parang ID number. So, hindi naman siya ganun ka-importante siguro doon. Pero, andun lang yung mga naalala ko, yun yung mga naalala kong tanong doon. So, pag na-ready mo na yun, punta ka na ng Arima. Ito yung site. Take note yung website. Yung link. Nandito na sa And i-click mo lang tong access sa Arima. Dadalhin ka niyan sa ganitong page. Tapos translate natin. Naka-English na. Then, click to access online. Since meron na ako, pag clinic ko yan, nandito na yung account ko. So, magla-login na lang ako or gagawa ka dito sa pangalawa. So, click ko na tong login. Mapupunta na ako dito. Ayun na yung account ko. So, makikita nyo yung declaration of interest ko last time is closed na. Kasi invite na ako. Nga pala, ito yung timeline ko. Ito yung time na nag-send ako ng expression of interest, November 23. November 23, 2023. So, nado agad ako ng December 7. Tapos, nag-apply ako, na-send ko yung application ko for CSQ ng December 9. And nung nag-send ako nito ng application, after ng date na to, sinendan nila ako ng mga requirements. Yung mga sinend nila sa akin requirements is almost same lang din ng requirements sa paggawa ng expression of interest para ka. So, ngayon may CSQ na ako. Ang pinaprocess ko actually ngayon is yung federal naman kasi meron ka ng CSQ for Quebec. So ayun, tinatry kong gumawa ulit ng account and mag-open ulit ng account for declaration of interest. Kaso hindi lumalabas dito yung mga details na hihingi nila sa iyo. So possible kasi siguro na na-invite na kasi nila ako before. So, di na ako dapat gumawa ng declaration of interest. So, papakita ko na lang sa inyo yung based sa naalala kong mga hininging information dito sa akin. So, bali, ito, ito lang yung kailangan mo dyan. Yung personal information mo, contact details mo, family status mo, educational background mo. So, yan. So, linguistic knowledge, French, linguistic knowledge, Angle or English, hindi ko yan nilagyan. So, ang nilagay ko dyan is either zero or blank. So, bali, ito lang ang nilagyan ko. Itong consent command, naka-French siya, pero hindi ko na maalala kung ano. So, bali, mga basic information lang ang hihingin sa'yo sa Arima para ma-calculate nila yung points mo. Naalala ko din doon, ah, dito sa professional experience, alam ko tinanong din doon yung professional experience mo sa labas ng bansa and dito sa Quebec. So, sa paggawa ng ARIMA, Declaration of Interest, masasagot mo lahat ng questions eh. And kailangan nila eh. Wala kang kailangan i-provide na kailangan mo pang lakarin kasi nandun na yun lahat sa'yo. Kung may diploma ka, kung may work experience ka, certificate of employment,
and lalo na itong isang 'to, validated job offer. So, 'pag nakuha nila 'to, i-a-assess ka nila and, ah, magde-decide sila kung, ah, puwede ka nilang i-invite to apply for CSQ. So yun yung bale naging start ko para maano, makapag, gawa ng declaration of interest and ma-invite ng ARIMA or ng MIPI na mag-apply for CSQ. So, lahat ng ginawa ko dun sa paggawa ng declaration of interest, halos parehas lang din ang gagawin sa pag-apply ng CSQ. So, tandaan mo lahat ng in-input mo doon sa paggawa ng declaration of interest kasi ilalagay mo rin yan sa pag-apply ng CSQ. So, sa susunod gagawin ko yung video ng ano, kung paano ko naman ginawa yung CSQ after akong ma-invite ng Arima to apply for CSQ. So, umaga na kasi kaya tulog muna. So, share ko sa inyo sa susunod yung sa CSQ naman. And ciao.